Gising sa umaga, may bagong pag-asa. Magplano sa mga harapin ng mga pagsubok at alamin ang mga kaganapan. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Narito ang inyong tagapagbalita, kasing tibay at kislap ng ginto, David O. Kay Gandang Morning, Pilipinas! Araw po ngayon ng Huwebes, ika-26 sa buwan po ng Agosto taong 2021. Oras po natin 3 minuto na, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Bango na, gising na, mga mahal po naming mga manggagawa upang maghanda na papasok sa inyong mga trabaho at mag-ingat po sa mga biyahe at maging ligtas para po tayo makauwi sa ating mga mahal sa buhay. Ngayong araw na ito, marami po tayong mga paksang pag-uusapan at mga balitang tutunghayan. At the same time, tatanggap rin po tayo ng mga pag-uulat ng ating mga kasama sa Metro Patrol sa pagroronda sa probinsya, sa ating mga DWIC Patrol at maging weather report, kasama po yan, at palengke report. Samantala, sa oras po nating 4 na minuto, makalipas ang alas 5 ng madaling araw, atin po munang tunghayan ang mga ulo na mga pangunahing balita sa araw na ito. Kay Gandang Morning, Headline. Narito na ang headlines para sa Kay Gandang Morning Pilipinas, August 26, 2021, Huwebes. Karagdagang supply ng Pfizer-BioNTech vaccine dumating na sa bansa. Mamaya, meron tayong report dyan mula po sa ating Patrol 45, Raul Esperas. Deadline ng pamamahagi ng ayuda pinalawig pa ng DILG. Pagbabakuna sa mga batang may comorbidities suportado ng WHO Western Pacific Region. At Duterte Go handang magpaubaya kay Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 elections. Inday Sara bumuelta sa pagkakadawit ng pangalan niya. Enrollees para sa school year 2021-2022 pumalo na sa 8.5 milyon. At balita sa ibayong dagat, Turkey magtatanggal ng sundalo nakatalaga sa Afghanistan. Balitang pampalakasan, Manny Pacquiao bumabawi ng lakas matapos ang laban kay Ugas. Kay Gandang Morning, Pilipinas. Agad po nating dakuan muna ang mga balita, detalye ng balita at isa po sa mga tinututukan ngayon ng Octa Research. Ito pong may kaugnayan sa reproduction number ng COVID-19 cases sa NCR na ayon po sa latest ay bumaba po sa 1.53 ang tinatawag po na reproduction number. Mababa ito kumpara sa naitalang 1.78 reproduction number sa NCR noong August 14 o August 18. Sinabi pa ni Dr. Guido David na pababa na rin ang reproduction number at growth rate sa ilang lokal na pamalaan sa Metro Manila. Gayunman, nanatiling umano ito sa critical range dahil sa posible pa ring pagtaas nito. Batay pa sa datos ng Octa, nitong nakarang linggo ay mayroong 23% ng positivity rate sa Metro Manila. Agad nating dakuan ang isa po sa mga headlines natin. May kaugnayan po dito sa karagdagang bakuna ng Pfizer na dumating na sa Pilipinas. DWIZ Patrol Report.
Ang detalye ng balita, ibabato ng ating kasamang si Patrol 45, Raul Esperas. Raul! Dumating sa bansa ang panibagong bilang ng mga bakuna ng Pfizer. 362,700 na bakuna ng Pfizer ang dumating sa NAIA Terminal 3 ngayong gabi o Wednesday ng gabi sakay ng Air Hong Kong Flight LD456. Ito'y sinalubong ng mga opisyal ng Department of Health at ng IATF para sa maikling seremonyas sa paliparan, partikular sa Bay 116 ng NAIA Terminal 3 bago ito pamahagi ng DOH sa Kalakang, Maynila at sa mga karatig na probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nag-uulas ng Pilmay Todo Locas, DWIC. Maraming salamat, Raul Esperas. Samantala, hindi na po natin patatagalin pa ang mga nakastandby pa nating mga tagapag-ulat mula naman sa Senado. Meron po tayong reaksyon mula kay Senador Richard Gordon kaugnay po ng batas sa pagbibigay ng SRA sa lahat ng healthcare worker. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, sir. Handa si Senator Richard Gordon na agad mag-file ng panukalang batas para sa pagbibigay ng Special Risk Allowance o SRA sa lahat ng healthcare workers. Ito'y upang malinaw na hindi lang ang mga direktang nag-aalaga sa mga pasyenteng positibo sa COVID-19 ang makatatanggap ng SRA. Nais kasi ni Health Secretary Francisco Duque na gumawa ng batas ang Kongreso para sa pagkakaloob ng SRA sa lahat ng healthcare workers ng sa gayon ay mayroon daw legal na basihan. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Duque na baka sila kasi makuha o punahin ng Commission on Audit kapag nagbigay sila ngayon ng SRA sa lahat ng healthcare workers. Barayaan niya sa Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2 ang healthcare workers lang na may direktang contact sa COVID patient ang pinabibigyan ng SRA. Sa pagdinig pa rin ng Senado, sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na weird ang pag-uubliga sa healthcare workers na maglista ng petsa kung kailan sila na-expose sa COVID-19 patients at pinasusuportahan ito ng daily time record para makakuha ng SRA. Question ni Villanueva, bakit tatanungin pa kung kailan na-expose sa COVID patients samantalang nag-aalaga nga sila ng mga pasyenteng may COVID. Samantala, sa isang bahagi ng pagdinig ay sinita ni Senator Richard Gordon si Duque dahil laging ipinapasa sa kanyang mga tauhan ang pagsagot sa tanong ng mga senadora. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Maraming salamat, Celi Ortega. Bueno, oras po natin, 5:11 a.m. Balitang pulis tayo. Alamin natin ang detalye naman ng balita may kaugnayan dito sa babaeng big-time drug trafficker na pinatawan po ng habang buhay na pagkabilanggo. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Pinagtibay ng Korte Suprema ang ipinataw na habang buhay na pagkakakulong ng Court of Appeals at Lower Court laban sa isang babaeng big-time drug trafficker na nahulihan umuno ng mga otoridad ng halos 7 gramo ng hininalang shabu sa Davao City noong 2015. Batay sa ruling ng matas na hukuman, binanggit na tama ang naging hatol ng mababang korte at appellate court laban sa akusadong si Nora Linsario Luma. Si Luma ay naaresto ng elemento ng San Pedro Police Station sa isang Leyte Mumbai bust operation kung saan nasabat mula rito ang 13 sachet ng hinihinalang shabu. Maliban naman sa halos 1 milyong pisong multa, pinatawan din ng korte si Luma ng habang buhay na pagkakabilanggo sa isang kaso laban sa kanya habang hanggang 30 taong pagkakakulong naman sa isa pang kaso. Patrol 13, Gilbert Perez, nagulat para sa pilang metodong lakas, DWIC.
Sa oras po nating 12 minuto makalipas sa alas 5 na madaling araw, mayroon pa po tayong tatanggapin na pag-uulat mula sa ating DWIC Patrol. DWIZ Patrol Report. Full blast RPUS Balikatan exercise ikinakasana sa susunod na taon. Detalye ng balita mula kay Patrol 9 J. Mark Dagala. Ay gandang morning, J. Mark. Kay gandang morning, Manong Dave. Pinaghahandaan na ng Armed Forces of the Philippines at ng US Military ang pagsasagawa ng full blast na balikatan exercises sa susunod na taon. Ito ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ang isa sa mga napag-usapan na bumisita sa kanya ang commander ng US Indo-Pacific Command na si Admiral John Aquilino. Sinabi ni Lorenzana na dahil sa pandemya, hindi nangyari noong nakalipas sa taon ang madalaking ehersisyo o exercises na tulad ng ginagawa sa mga nakalipas na taon. Subalit tuloy-tuloy naman anya hanggang sa Nobyembre ang mga maliliit na exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika, partikular na ng kanilang Navy, Army at Air Force, gayon din ng Marines. Ayon sa kalihim, kung tuluyang nabasura ang Visiting Forces Agreement o VFA, mawawala ang taunang exercise sa pagitan ng AFP at ang kanilang US counterparts. Sinabi pa ni Lorenzana na maganda rin para sa Pilipinas ang mga exercises dahil dito nagkakaroon ng karanasan ang mga sundalong Pilipino sa mga makabagong kagamitan ng Amerika at pagkakaroon din ng mga pagkakataon din ito para masubukan ang mga gamit na maaaring bilhin ng AFP. Patrol 9 J. Mark Dagala, nagula sa Impilo Mercado Lakas, PWIC. Maraming salamat sa ating mga DWIC Patrol. Maya-maya sa pagbabalik natin, alamin natin naman ang mga balita may kaugnayan sa Palengke Report, Weather Report at balita mula po sa ating mga Metro Patrol at mga tagapag-ulat sa ating Ronda Provincia. Itumpak po ang inyong mga orasan. Ganap na pong 15 minuto makalipas po ang alas 5 ng madaling araw. Mag-break po muna tayo. Higo po ng mainit na salabat at kape. Kay gandang morning, Pilipinas. Kay gandang morning, Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro. At samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 6 ng umaga. At syempre, punong-puno po tayo ng mga pag-uulat naman ng ating mga reporter mula sa labas ng himpilan. At isa pong mahalagang bahagi ng ating programa, ang ating pong mga presyo ng mga pangunahing bilihin mula sa mga pamilihan. Palengke Report. Nariyan na at nakapamalengke na ang ating tagapagpalengke sa araw-araw, si Tata Ray Aragones Abella. Tata Ray, kay gandang morning sa iyo. Salamat po at may gandang morning po, lalo na sa ating mga tagapakinig. Tayo po ay Choice Market Ortigas, at para sa mga ina at ama ng tahanan, narito na ang mga pangunahin na presyo. Well, unahin mo natin ang sa bigas, ang wheel milled rice ay 44, ang kada kilo. Ang milled rice naman ay 40, ang premium naman ay 60 ang kada kilo. Ang malakit naman ay 65. Then sa parte naman ng manok ay 160 pa rin ang kada kilo ng isang buo ng manok. While sa baka naman, ang laman ay 370, 320 naman ang buto-buto. While ang baboy naman, ang mga sumusunod ayan po, 370. Ang pata, 330, ang buto-buto, 320 also din. Then ang laman man, 340. Ngayon, dumako naman tayo sa presyo ng laman dagat, Ang bangus ito, 200 ang kada kilo, Then ang tilapia naman, 160. Ang tulingan ay 210, 240 naman ang tambakol. Ang GG ay 180 ang kada kilo, Then ang maya-maya ay 260, alumana 300, Ang tambay, 100 ang kada kilo, tuna naman ay 400. Then ang lapo-lapo ay 500 ang kada kilo, ang sapsap naman ay 100. Dito naman sa presyo ng gulay ay dumako po tayo, ang kalamansi ay 100 pa rin ang kada kilo,
Ang chicharo, 250 ang kada kilo. Sibuyas sa puti naman ay 70. 120 naman ang sibuyas sa pula, no? Ang kamatis, napakamalang kamatis ngayon. 150 ang kada kilo. Ang bawang naman ay 100. Then, ang patata, 60. Cauliflower, 100 also. Ang luya, no? Ang isang kilo ng luya, 150. Ang sinilabuyo naman, 120. Ang talong, ay 80 kada kilo. Ang palaya, 90, no? At repolyo naman, 170. Yung ating bantay presyo sa Choice Market Tortigas sa Barangay Rosario, sa siyudad ng Pasig City. Kung may patrol, tatari, Aragon sa Bilya na Gold, senti lang may tudulakas, bid, WIC. Salamat Tatay Abelya sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa Palengke Report. Samantala tuloy-tuloy ang buhos ng mga balita. Dumako naman po tayo at rondahan natin ang mga probinsya. Ronda Probinsya. Si Ronald Idol Domingo may pag-uulat, may kaugnayan po sa mga returning overseas Filipino workers na nasa Metro Manila na gusto nang umuwi sa Ilocos Norte. Ikinukonsidera po ng lalawigan na tanggapin na po sila. Detalye ng balita, ibabato yan ni Ilocos Norte correspondent Ronald Idol Domingo. Kay gandang morning, Ronald Idol. Yes, kay gandang morning, Idol David. Mga returning overseas Filipino na nasa Metro Manila at nakanda ng umuwi sa lalawigan, ikukonsidera ang pagtanggap ng Ilocos Norte sa kanila. Napagsabihan na ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA, gayon din ang Office of Civil Defense o OCD, Regional Interagency Task Force o IATF at mga border personnel ng lalawigan kaugnay sa pagnanais na may pagpaliban muna ang pagtanggap ng lalawigan sa mga returning overseas Filipinos o ROFs at ang mga locally stranded individuals o LSI. Inayag ito ni Governor Macho Marcos Manotoc na ginawa niya ang bagay ito matapos na isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lalawigan at lalong-lalo na naman ngayon nasa Localized Enhanced Community Quarantine ang dalawang lungsod at isang bayan. Ganun na pa man, ipiniwanag niya na hindi ibig sabihin nito na hindi tatanggapin ng lalawigan ang mga kababayan. Umapela siya na kung maaari ay ipagpaliban muna ng mga kababayan hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabila nito, sinabi niya na ang mga kababayan na returning overseas Filipino na nasa Metro Manila ay ikokonsidera ng lalawigan ang pagtanggap dito sa Ilocos Norte. Ay nating nakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tulong lakas, DWIC. Salamat Ronald Idol Domingo mula sa Ilocos Norte. Tuloy-tuloy po ang buhos ng mga balita pero nais natin muna ang i-acknowledge ang pagtutok, panonood, pakikinig ng ating isa po sa mga bossing sa Aliw Broadcasting Corporation, Sir Cholo Baviera. Kay gandang morning sa iyo at kagandang morning sa lahat po sa mga kababayan po natin nagko-comment sa iba't ibang panig po ng mundo na nakatutok po ngayon at syempre sa lahat po ng mga nakatutok, nakikinig at nakamonitor sa pamamagitan po ng ating DWIC 882 AM Radio. Oras po natin 5:23 AM. Tuloy po tayo sa mga pagtanggap ng mga balita mula sa lalawigan. Ronda Probinsya. Diony Gole may pag-uulat, panawagan sa abolisyon ng Private Motor Vehicle Inspection Center o PMVIC. Tuloy na. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Diony Gole. Kay gandang morning, Diony! Yes, kay gandang morning ha. Kasama nga David, mayak niya ba, karing kabalinta mong makiramdam ha. Tuloy pa rin umano itong panawagan ng iba't ibang organisasyon na mga insurance services center dito sa Central Luzon sa panawagan sa abolisyon itong Private Motor Vehicle Inspection Center o itong PMVIC kahit na pinayagan na ng Department of Transportation
at itong Land Transportation Office o LTO na makapagbukas na itong mga ipinasara noon na private emission testing center sa nauna na ngang ipinasara noon ng kagawaran na ayon dito sa Angeles City Insurance Agent Association na patuloy ang ilulunsad nilang kilos protesta sa mga darating pang araw at panawagan sa national government at maging sa Senado na tuluyan ng ipatigil itong operasyon ng TMBIC dahil bukod sa vehicle test ay naglalagay din ito ng sarili nilang insurance center sa mismong compound ng kanilang mga tanggapan at LTO receiving personnel. Ayon pa sa grupo, isang malinaw nila na paglabag ito sa batas o monopolya sa industriya ng pagsisiguro. Ayon pa sa grupo, sa simula pa lamang ay marami ng questionable dito sa pagkatatangga nitong PMBIC. Una dito ay hindi ito dumaan sa public consultation. Mahigpit o mahigit isang linggong naglunsad nga ng Nuis Barrage Protest Rally itong grupo dito sa iba't ibang lugar sa Central at Northern Luzon sa harap ng LTO offices nitong nagdaang linggo upang ipakita ang kanilang mahigpit na pagtutol sa operasyon nga nitong PMBIC. Samantala sa balitang COVID, patuloy itong apila ng mga lokal na pamahalaan dito sa Pampanga sa mga kanilang kabalena na sumunod sa mga ipinatutupad na quarantine protocol ng pamahalaan upang hindi makasuhan at maligtas pa dito sa pagkakahawa sa COVID-19. Ito ang nilalaman sa mensahe nitong si Pampanga Governor Dennis Pineda sa kanyang Facebook page. Kaugnay nga sa pagpapalawig pa dito sa Executive Order number 17 na muling pagpapatupad sa liquor ban, curfew hours, paglalagay muli ng checkpoint sa bawat barangay, bayan, syudad at provincial boundaries. Bukod dito, ipinag-utos din ang pagsusuot ng face mask at shield sa mga populated areas at government premises. Gayon din ang physical distancing, limitadong bilang sa mga customer sa mga fast food chains at dine-in restaurant, limitadong pakikipaglamay at pakikipaglibing. Limitado rin itong mga aktibidad sa mga okasyon gaya nitong traditional na fiesta celebrations at iba pang mga pagtitipon. Sa kasalukuyan, mahigit na sa 100,000 ang naging kaso ng COVID-19 dito sa Pampanga. Samantala, 90% naman umano dito sa report ang gumaling na rin naman sa sakit. Samantala, kulang sa 5,000 pa itong aktibong kaso ng COVID-19 at mahigit sa 300 na itong recorded mortality. Ang mga syudad pa rin, ang Angeles, San Fernando at Mabalacat City, ang may mataas na kaso ng COVID-19 dito sa Pampanga. May naitalang 3 kaso ng Delta variant dito sa Pampanga. 2 dito ay returning OFWs at ang isa naman ay may history na bumiyahe sa Metro Manila. So yan kasama nga David, ang update buhat ito sa Pampanga. Ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrola, nag-uulat ng Pilang May Todo Lakas, DWIC. Salamat, Johnny Gole. Agad po tayong kumambyo. Punta po tayo sa Bulacan. Metro Patrol Report. Balikan po natin ang balita dyan. Kaugnay po ng accelerated vaccine rollout ng Bulacan ay patuloy po sa pag-ikot sa ilang barangay. Good news po ito mula sa ating kasamang si Ka Louie Angeles. Kay gandang morning, Ka Louie. Go! Kay gandang morning, Kakan David. At dito naman sa Bulacan patuloy ang sinasagawang accelerated vaccine rollout ng pamahalaang panlalawigan. At ito ay layunin nito ay maabot ang lahat ng mga mamamayan, lalo ng mga senior citizen, na ibaba sa mga barangay ang pagbabakuna. At dito ay mahigit 300 na mga senior citizen ang nabibiyaan ng naturang pagbabakuna dahil nga sa pag-abot ng pamahalaang panlalawigan sa mga ito. Dagdag pa ng gobernador Daniel Fernando, patuloy ang kanyang pananawagan sa lahat ng mamamayan na dobling ingat ang gawin sa pag-iwas sa COVID-19 para makaiwas sa COVID-19 at dahil sa patuloy na pagbulusok, pag-angat
ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan dahil maging ang Bulacan Medical Center ay wala na talagang espasyo at maging sa mga crematory ay nakakalungkot na ang mga patay pala ay hindi pa rin ligtas sa pila na mga nagpapakremate dahil nga marami ang mga namamatay at maging ang dalawang dating board member ay biktima rin ng COVID-19 ang kanilang ikinamatay. Kaya't patuloy na tayo sumunod sa lahat ng mga health protocol na pinapatupad at maging ang PNP ay doble ang checkpoint na ginagawa dito sa mga hangganan ng lalawigan ng Bulacan at Karatig lalawigan. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol, Luelas Sugulat, si Pilamito Dulakas, TWAC. Salamat, Louie Angeles. Pansamantala, magbibigay din po tayo sa mga paalala mula sa ating himpilan, Philippine Standard Time, 5:30 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas. Nagbabalik po ang inyong lingkod, David Oro, sa Kay Gandang Morning Pilipinas hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Oras po natin, 5:33 a.m., alas 5:33 ng madaling araw. Ngayon po ay balikan po natin ang mga nagbabagang balita sa araw na ito. Pinalawag pa ng Interior Department ang deadline sa pamamahagi ng cash assistance sa Metro Manila hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa isang pahayag, sinabi ng DILG na nasa 80% o nasa 9.1 bilyong piso pa lamang ng ng 11.2 billion peso ang naipamahaging cash assistance sa mga low-income families na naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Sa datos ng DILG nitong Agosto 11 hanggang 24 ay pumalo na sa 9,101,999 ang kabuang bilang ng mga benepisyaryong nakatanggap ng ayuda sa NCR. Mababatid na ang pagpapalawig ng deadline ng pamamahagi ng ayuda ay ginawa ng DILG matapos na hilingin ng mga lokal na pamalaan sa NCR at nina DSWD Secretary Rolando Bautista at Defense Secretary Delphine Lorenzana. Humingi na po ng tulong ang mga Metro Manila Mayor sa national government hinggil sa pamamahagi ng ayuda sa mga lugar na apektado ng granular lockdowns. Ipinabatid ni MMDA Chairman Benhar Abalos na nakatakda niyang kausapin si NEDA Director General Carl Kendrick Chua na kung maaring gawing cost sharing ang programa sa pagbibigay ng ayuda sa mga residente. Anya, posibleng masaid ang pondo ng mga LGUs kung magpapatuloy pa ang ganitong sitwasyon sa Metro Manila. Bukod dito, kailangan na rin gawin ang granular lockdowns dahil posibleng mahawa ang mga asymptomatic sa mga mahina ang resistensya o hindi pa nababakunahan. Samantala, ipinagmalaki ni Abalos na pumalo na sa mahigit 11 milyon ang nabakunahan sa Metro Manila, kung saan 4.2 milyon ang mga nakatanggap na ng 2 dose ng bakuna, habang 7.4 naman ang nakatanggap ng unang dose laban sa COVID-19. Suportado ng WHO Western Pacific Region ang pagbabakuna sa mga batang may comorbidities sa mga lugar na mayroong malawak na hawaan. Ito ay ayon kay Dr. Socorro Escalante, Coordinator for Essential Medicines and Health Technologies. Ay bagamat hindi naman ganon maaring maapektuhan kaagad ng COVID-19 ang mga bata kumpara sa iba pang age group. Subalit dapat pa rin anyang iprioridad ang mga matatanda na madaling tamaan at mahawaan ng COVID-19. Una nang sinabi ng health authorities na hindi pa na panahon para bakunahan ang mga bata at kabataan dahil kailangan pa ng dagdag na impormasyon kung talaga bang ligtas ang pagbabakuna sa mga ito.
kamakailan ay inaprobahan na ang pagtuturok ng Pfizer vaccine sa mga batang may edad 12 pataas at pinag-aaralan na rin ang paggamit ng Moderna vaccine sa mga kabataan. Umabot na po sa 29 ang bilang naman ng mga batang tinamaan ng COVID-19 dito po sa Pasig City. Kinumpirma ito mismo ni Pasig City Mayor Vico Soto. Ayon kay Soto, nakita nila ang pagtaas ng kaso sa mga batang nagpupositibo sa COVID-19 kumpara noong mga nakaraang buwan. Anya, may pagkakataon pa na pamilya ang pumapasok sa mga quarantine facility kasama ng kanilang mga anak. Sa kabila nito, iminangkahin ni Soto na dapat munang kompletohin ng gobyerno ang pagbabakuna sa A1 hanggang A5 priority groups bago simulan ang pagbabakuna sa mga bata. Oras po natin, 5:37 a.m. Pinag-aaralan na po ng Food and Drug Administration o FDA kung bibigyan ng Emergency Use Authorization o EUA ang Moderna COVID-19 para naman magamit sa mga edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ayon kay FDA Director General Eric Domingo na nakapagsumita na ng aplikasyon ang US vaccine developer ng Moderna noong 19 ng Agosto. Inaasahang makukumpleto ng FDA ang isinasagawang evaluation ng mga clinical data na isinumite ng Moderna sa mga susunod na linggo. Magugunita ang unang inaprobahan ng FDA ang paggamit ng Pfizer-BioNTech vaccine sa 12 hanggang 15 taong gulang. Kung sakaling maaprobahan ang naturang EUA, ay ikalawa na ang Moderna sa bakunang maaring gamitin sa mga may edad na 12 hanggang 17 taong gulang. Samantala, nilinaw naman ng FDA na kailangan makakuha ng approval ang Moderna at ay hindi ibig sabihin ito na maaari na itong magamit sa nabanggit na edad dahil mas prioridad ng pamalaan ng mabakunahan ang mga nasa priority list. Oras pa natin, 5:39 a.m. Ipinalabas na po ng DBM, Department of Budget and Management kahapon, ang special risk allowance ng 20,000 mga health workers sa gitna na rin ng COVID-19 pandemic. Good news po ito sa mga health workers. Nariyan na po ang budget. At kinakailangan na lang po ay maibigay sa inyo. Kasunod na rin ito ng direktiba nga po ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipalabas na ang nasabing benepisyo sa loob ng 10 araw. Ayon kay Acting Budget Secretary Tina Rose Marie Canda, ang nasabing pondo sa ilalim po ng Bayanihan 2 ay ibinalik sa Bureau of Treasury, subalit natustusan nila ang SRA ng mga nasabing health workers na hindi na nabayaran sa ilalim nga po ng Bayanihan 2 law. Samantala, ayon naman sa Department of Budget and Management o DBM, may mahigit 300 milyong piso o nasa 311.79 million pesos na ang nai-release nila para sa Special Risk Allowance o SRA ng mga healthcare workers sa bansa. Kay Gandang Morning, Pilipinas. 20 minuto na lamang, alas 6 na ng umaga. Balik po tayo sa mga balita. Balitang SRA pa rin po ito, suportado ng Health Secretary Francisco Duque III. Ang panawagan ng mga senador na bigyan ng Special Risk Allowance o SRA ang lahat ng health workers kahit pa walang direktang contact sa COVID-19 patient. Ito yung kay Duque, pero ayon na anya sa technical group expert ay mas maganda kung may ipapasang batas ukol dito. O ipapasang batas ukol dito. Dagdag pa ni Duque na sa naturang hakbang, hindi na magkakaroon ng sariling interpretasyon sa pagbibigay ng SRA kung hindi ay susunod na lamang sa legal na basihan. Dahil dito,
Ani Senador Richard Gordon na bagaman ipinasa na sa kamay ng mga mambabatas ang pagdidesisyon, nakahanda itong magpasa ng panukalang batas para pagkalooban ang mga health workers ng SRA. Sa huli, naniniwala ang mga senador na ang lahat ng mga tauhan ng pagamutan ay exposed na sa virus. Ito, budget po naman ito, ang usaping may kaugnayan po sa ating national budget. Hindi maantala ang deliberasyon ng Kamara sa panukalang 5,024 trillion peso national budget para sa susunod na taon dahil lamang sa mga report ng Commission on Audit. Tiniyak ito ni House Appropriations Committee Chairman Eric Yap dahil kinilala niya ang mandato ng COA na naayon sa 1987 Constitution hinggil sa pag-audit ng mga ginagastos ng gobyerno. Gayunman, nasa mabuti anyang idiretso na lamang ang mga findings ng COA sa Office of the Ombudsman para sa kaukulang aksyon. Sinabi ni Yap na may 35 araw ang Kamara para talakayin at aprobahan ang pinakamalaking panukalang budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Yap, sa maikling panahon ay posibleng hindi na aabot pa sa itinakdang araw ang pag-aproba sa panukalang pondo para sa susunod na taon kung hihimayin pa nila ang findings ng COA. Binigyan din ni Yap na mahalagang maaprobahan ang 2022 proposed national budget bago pa man matapos ang taong ito dahil malaki ang papel nito sa recovery ng ekonomiya ng bansa. Ngayong araw na ito, inaasang sisimulan ng Kamara ang committee deliberation para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng gobyerno. So ngayong araw po pa lang ito, magkakaroon po ng mga deliberasyon may kaugnayan sa mga budget na iba't ibang tanggapan. Kasama na kaya ang budget dito para sa darating na eleksyon? Natawa si Engineer Willer Contihino. Siyempre sapagkat ilang araw na lamang po ay filing na po ng candidacy. Kaya yung mga ipuporma na para sa darating na eleksyon next year ay kinakailangan siyempre ng budget. Samantala, tayo po ay hihigop muna ng mainit na salabat o kaya naman mainit na kapeng barako. Philippine Standard Time, 5:44 a.m. Kay gandang morning, Pilipinas. Oras po natin, 5:46 a.m. Tuloy-tuloy muna ang ating mga balita. May kaugnayan pa rin po ito sa SRA at mga pondo po ng Department of Health. Labag daw po sa Implementing Rules and Regulation o IRR ng procurement law ang ginawang paglilipat ng 42 billion pesos na pandemic funds ng Health Department sa procurement service ng Budget Department. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ito'y dahil kinakailangang may Memorandum of Agreement o MOA para sa documentary tracing. Pero ayon po kay dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, dating head ng Procurement Service ng Budget Department, na hindi na kailangan ng MOA dahil ang ipinambili naman anya ng Health Department ay medical supplies na itinuturing na common supplies. Sa huli, iginiit ng senador na wala sa batas na nagsasabing pinapayagan ang hindi pagpasa ng MOA sa ganitong mga transaksyon. Kung kaya tinukoy ito ng Commission on Audit o COA na questionable ang paggamit ng pandemic funds ng Health Department. Nagpaliwanag naman po ang palasyo kung bakit pumalo na sa 28 billion piso ang inilaang panukalang pondo para sa NTF-LCAC para sa susunod na taon sa kabila ng COVID-19.
Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque na kahit nariyan ang pandemya ay alam pa rin anya ng lahat ng kagutuman ang dahilan ng pag-aalsa ng ilan. Dagdag pa ni Roque na sa ilalim ng NTF-ELCAC ay tiyak na mabibigyan ng hanap buhay ang mga mahirap nating kababayan lalo na sa mga liblib na lugar. Binigyan din pa ng kalihim na walang ibang paraan na agad na makakabangon ang ekonomiya ng bansa dahil sa masamang epekto nga po ng COVID-19 pandemic. 12 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Ito pong isang medyo malungkot na balita sapagkat posibleng tumagal nga po raw ng hanggang 1 linggo ang pagsasara ng emergency room ng Philippine General Hospital o PGH. Ayon po kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, ito ay para mabigyan ng prioridad ang pangangailangan ng mga pasyente lalo't sagad na ang occupancy rate na itinakda ng ospital. Gayunman, nilinaw ni Del Rosario na handa pa rin nilang tanggapin at gamutin ng mga pasyenteng kritikal ang kondisyon o agaw buhay na. Umabot na po sa 325 ang naka-admit sa COVID-19 ward ng PGH. Nakaramihan ay mga severe case na nangangailangan ng high-flow oxygen at ventilator. Malangkot na balita rin po ito, nagsara na ang 2 ospital na miyembro ng PHAP o PHAPI. Ano bang tamang bigas ito? PHAPI, yan. O Private Hospital Association of the Philippines Incorporated dahil sa nabiting pagbabayad at policy po ng PhilHealth. Ayon kay Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo po ng PHAPI, isa sa mga nasabing ospital ay mula sa Samar at isa po sa Davao. Sinabi po ni De Grano na mayroong iba pang member hospital nila ang nagpaplanong magsara na bagamat umiisip pa ng ibang paraan ang mga ito para makapagpatuloy ng operasyon tulad ng pangungutang sa bangko at pagbabawas po ng oras ng trabaho at maging ng staff. Una nang nagkausap ang mga grupo ng mga ospital at ang PhilHealth para tutukan ang memo ng ahensya hinggil sa suspensyon ng payment ng claims na hakbangin kontra healthcare providers na iniimbestigahan pa. Inihayag ni De Grano na itutuloy ng mga ospital ang bantang pagputol sa tie-up sa PhilHealth kung hindi magbabayad ng claims matapos ang kanilang pag-uusap. 9 na minuto na lamang po bago mag-alas 6 ng umaga. Balitang politika na po tayo. Winaltahan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang ama na si Pangulong Duterte at Senador Christopher Bongo hinggil sa pagdadawit sa kanyang pangalan sa pagtakbo nila sa 2022 national elections. Ito ay kasunod ng paglilinaw ng Malacanang na hindi tatakbo si Pangulong Duterte sa pagka-vice presidente sa 2022 national election kung tatakbo ang anak na alkalde. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Mayor Sara na totoong tatakbo ang Pangulo at si Senador Bongo bilang tandem sa darating na halalan. Mismong si Pangulong Duterte umano ang nagkumpirma nito sa kanya sa isinagawang pag-uusap kung saan hindi naging maayos ang pag-uusap ng dalawa. Binigyan niya siya ng Pangulo ng 2 liham kung saan nakasaad sa unang liham na kailangan itong i-endorso ang Go Duterte team at ikalawa ay kailangan kunin niyang running mate si Go. Hinimok rin ni Inday Sara na aminin na lamang sa publiko ang desisyong pagtakbo ng Pangulo at Senador para sa susunod na halalan. Samantala, sinabi ni Inday Sara sa kanyang ama at Senador Go na huwag gawing dahilan ang kanyang pangalan sa pagtakbo o hindi sa halalan. 8 minuto na lamang, mag-alas 6 na po ng umaga. Kay Gandang Morning, Pilipinas!
Napanig naman ni na Pangulong Duterte at Senador Bongo, ito po ang balita, na posibleng hindi na ituloy ni Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Christopher Bongo ang pagtakbo sa 2022 elections. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, PDP Laban Executive Vice President, ito'y sakaling magdesisyon si Davao City Mayor Inday Sara na ipursigi ang kandidatura bilang presidente sa susunod na taon. Ani Nograles, noon pa man sinasabi na ng Pangulo na hindi siya pabor sa Duterte tandem. Si Sara ay miyembro ng Regional Party ng Hugpong ng Pagbabago at kasalukuyang nangunguna sa Pulse Asia Survey pagdating sa posisyon ng pagkapangulo sa 2022. Balitang eleksyon pa rin po ito. Plano po ng gobyerno na magpatulong sa Israel para sa gagawing eleksyon sa 2022 sa gitna po ng pandemya. Ito ay matapos ang naging matagumpay na dalawang eleksyon na isinagawa sa Israel sa gitna nga po ng pandemya. Sinabi ni Deputy Chief of Mission of the Embassy of Israel in Manila, Nir Balzam, nakahanda silang ibahagi sa gobyerno ang kanilang mga nalalaman para sa ligtas na campaign at election period. Ngunit bago ang posibleng kolaborasyon, sinabi ni Balzam na may mga dapat isaalang-alang ang Pilipinas kabilang na ang vaccination status ng bansa at profile ng eligible voters. Nakadakdang isagawa ang eleksyon sa susunod na taon, May 9. 5 minuto na lamang bago mag-alas 6 ng umaga. Hindi na po palalawigan ng Commission on Election o COMELEC ang voters registration. Ito'y kahit na nasa ilalim pa rin ng Modified Enhanced Community Quarantine ng OMACQ ang ilang lugar sa bansa. Ayon kay COMELEC Director at Spokesman James Jimenez, posibleng kay COMELEC posibleng maapektuhan ang paghahanda ng ahensya sa darating na halalan kung palalawigan pa ang voters registration na nakatagdang magtapos sa katapusan ng Setyembre. Sinabi pa ni Jimenez, para mapunan ang nawalang araw ay pinalawig nila ang oras na pwedeng magparehistro ang mga botante kung saan mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, tuwing Sabado naman maaring magparehistro mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, sa natitirang 4 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga, dito po tayo sa huling balita naman natin na kaugnayan po sa school year 2021-2022. Nasa 8.5 milyong mag-aaral na sa bansa ang nakapag-enroll para sa school year 2021-2022. Sa inilabas na datos po ng DepEd, nasa kabuang bilang ng mga enrollees sa basic formal education sa publiko at pribadong eskwelahan sa buong bansa ay umabot na sa 8,557,205. Naitala sa Region 4A o Calabarzon ang pinakamataas na bilang ng mga enrollees na may 1,430,535 na sinundan ng Region 3 o Central Luzon na may 829,624 at National Capital Region na may 815,857. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, nagkaroon ng pagbagal sa reporting ng enrollment data dahil may ibang paaralan na kinukuha muna ang enrollment forms samantala nagsimula ang enrollment sa bansa noong 16 ng Agosto na magtatapos sa 13 ng Setyembre na siyang unang araw ng klase sa bansa. Mga balita sa labas ng bansa.
Tatanggalin na rin ng bansang Turkey ang kanilang mga sundalo na nakatalaga sa Afghanistan. Ito ay ayon kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na ginawa nila ang nasabing hakbang para maging maayos ang kalagayan ng Afghanistan. Aniya, aabot lamang sa 500 sundalo ng Turkey na bahagi ng NATO forces ang nasa Afghanistan. Samantala, tiniyak nito na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Afghanistan ukol sa nasabing usapin. Balitang Sports. Aabot na o inabot ng halos 3 buong araw ang isolation o pahinga ni pambansang kamao Manny Pacquiao para makarecover sa kanyang nakaraang madugong pakikipagsagupaan kay Cuban boxer Yordenis Ugas. Matapos ang naturang laban, bumalik si Pacman sa kanyang bahay sa Los Angeles nitong Martes ng hapon. Agosto 24 at tumatanggap na rin ito ng mga bisita. Unti-unti na ring gumagaling ang mga natamo nitong sugat sa nakaraang laban at pinayuhan ng mga doktor na ipagpatuloy lamang ang kanyang pamamahinga. Nang tanongin naman tungkol sa politika, ay pinili nitong hindi na muna magbigay ng komento. Ibinahagi naman ni Pacman na gusto muna niyang bumawi ng lakas bago bumalik sa Pilipinas. At samayin nyo ang kabuuan ng isa pang episode ng Kay Gandang Morning Pilipinas ngayong umagang ito ng Huwebes, ika-26 sa buwan ng Agosto. Muli, sa ngalan po ng buong persa ng DWIC team, ang inyong lingkod, David Oro, nag-iiwan ng mga katagang. Maraming salamat po sa privilege na makapagserbisyo sa inyo. Susunod na ang programang IC Salesais ng ating kasamang si Alex Santos. Philippine Standard Time, alas 6 ng umaga. Kay Gandang Morning, Pilipinas.